Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Kung tatanungin ko kayo, mapalad ba kayo? Blessed ba kayo? Kung ang basihan natin ay material na bagay o mga makamundong bagay, siguro yung iba sa atin mag-alanganin na magsabi na, I am blessed. Alam niyo, may kaibigan ako, on a surface level, nasa kanyang lahat, magandang trabaho, maayos na pamilya, pera, bahay, sasakyan. Kaya all I thought, this friend of mine was very happy. Or sa ating sariling pagkaunawa ay tunay na mapalad. Pero all of a sudden, this friend of mine messaged me, sabi sa akin, alam mo, every night akong umiiyak dahil sa dami ng problema. Who would have thought that on a surface level, yung tao na kapag ang mundo yung huhusga, ay sabihin, pinagpala siya, ay marami palang pinagdaraanan na tahimik niyang hinaharap. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang basihan natin ay mga makamundong bagay, siguro yung iba sa atin sabihin niya na, ay, hindi ako blessed. Hindi ako pinagpala dahil ganito lang yung buhay ko. Dahil ganito yung trabaho ko, wala akong trabaho. Dahil ganito, nawalan ako. Dahil ganito. If this is how we see yung pagiging blessed natin, ay magandang paalala ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito para mapanibago o mas maunawaan natin yung salitang mapalad. Ang unang punto natin ngayong linggong ito ay ito. Ang pagiging masaya, hindi ibig sabihin agad-agad na pagiging mapalad. Most of the time, sinasabi natin na when you are happy, you are blessed. Pero alam natin na ang pagiging masaya, nakabase lamang sa sitwasyon. May pera, masaya. May bahay, masaya. May masarap na pagkain, masaya. But we know that happiness is so fragile. Mabilis mabasag, mabilis mawala. Pero kung ating babalikan ang ating mga pagbasa, sinasabi dito na ang pagiging mapalad hindi nakabase sa sitwasyon, kundi nakadepende sa Diyos. Kaya nga sabihin natin, nawalan, nagluluksa, inuusig. Hindi naman sila mapalad kung yung basihan natin ay yung basihan ng mundo. Actually, yung right term dapat na gagamitin natin, ay nakakaawa nga sila. But Jesus tells us this Sunday, they are blessed. Kasi sabi dito, at alam natin na sa mga pagkakataon na walang-wala ka, may problema ka, ang daming umuusig sa'yo, ang daming mga problema na pinagdaraanan sa buhay, ito yung mga pagkakataon na talagang lalapit at lalapit tayo sa Diyos. But it does not guarantee us na when you have problem, that when you are going through something, ay mapalad ka na. Hindi eh. You need to do something as well. At yun ay yung pagtakbo at hayaan yung Diyos na yakapin ka, hayaan yung Diyos na iparating sa iyo na sa mga pagkakataon na walang-wala ka, ay meron ka pang Diyos. And this makes these people blessed. Kapag na-realize mo na mayroon ka pang Diyos. So pwede pala ganun, no? You may be happy, but you are still empty. You may have everything in the world, but deep inside you, parang may kulang at merong wala. Pwede rin na
Umiiyak ka sa sobrang bigat na ng mundo, pinagpatong-patong na problema na binubuhat mo, pero meron pa rin kapanatagan ng puso. Meron pa rin kapayapaan ng puso. At alam natin, mahahanap natin yon kapag tatakbo tayo sa Diyos. At ito yung ayaw natin minsan unawain at tanggapin. Gusto natin tumatakbo tayo sa mga material na bagay. Tumatakbo tayo sa pleasure na binibigay ng mundo because it gives us instant relief. Pero hindi eh. Ang sabi dito, once we realize that these things will later on, maglalaho, mawawala rin yung saya, ang pagtakbo natin sa Diyos, yun yung makapagbibigay sa atin ng walang hanggang kapayapaan ng ating mga puso. And so ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, unang punto ngayon sa atin. Nanaway, huwag tayong masyadong mag-rely sa kasiyahan na pwedeng ibigay ng mundo. Bagkus, naway lagi tayong lumapit sa Diyos na siya namang tunay nating kayamanan. Hindi mawawala, laging nandyan. At ang pangalawang punto ng ating humilya ito, hindi lang mapalad yung mga taong tumatakbo sa Diyos. Mapalad din yung mga taong pilit na ipinaglalaban ang kalooban ng Diyos. Well, ito yung siguro sa pinakamahirap na parte ng ating pagsunod kay Kristo. Yung pagiging truthful, pagiging honest, pagiging mabuti, especially nowadays, na pwedeng mabura lang yan, pwedeng mawala lang yan dahil sa kabulukan o sistema na nakapaligid sa atin. Ngayon kasi kung ano yung trend, yun yung in. Kung ano yung ginagawa ng marami, yun din yung sinusunod. But it doesn't mean na kapag ginagawa ng marami, ibig sabihin nun, mabuti. We know for a fact, my dear friends, that in the life of Jesus Christ, ang daming umusig sa Kanya dahil hindi nila tanggap ang Kanyang katotohanan. Maraming umusig sa Kanya dahil they cannot swallow the truth that He was preaching. Ang daming umusig sa Kanya dahil pinaglaban niya yung totoo dahil kahit na yung mga nakapaligid sa Kanya ay pilit binabaluktot yung katotohanan. Mga kapatid, all the more ngayong panahon natin ngayon na kailangan natin manindigan sa kung ano yung tinuturo ng Diyos sa ating buhay. Kaya may dalawang points dito sa ating gospel. Yung unang mapalad, yung tumatakbo sa Diyos kapag walang-wala na, kapag mabigat na. Yung tumatakbo sa Diyos kapag nakikilala niya talaga yung Diyos na tunay na kayamanan niya. At ang ikalawang mapalad ay yung mga taong pilit ipinaglalaban ang katotohanan, pilit na ibinabahagi ang liwanag sa gitna ng kadiliman. And I believe, yung unang parte, madali lang yun. You go to God, you tell Him, you pour out your problems to Him, you tell Him everything. But to become truthful nowadays, to become faithful nowadays, to become honest nowadays, to become good nowadays, ay mahirap gawin. Kasi nga, kala natin kapag ginagawa ng marami, yun yung dapat sinusunod. Kung ano yung trend, yun yung mabuti. Pero alam din natin, na it's not automatic. Minsan nga, ilan lang yung boses, pero sila yung tama. Maliit lang yung boses, pero sila yung may paninindigan na katotohanan. So, tuloy natin, base sa mga nabanggit natin dalawang punto, tunay nga ba tayong mapalad?
Tunay nga ba tayong masasabi natin na feeling blessed? Especially kapag ang basehan lang natin ay itong mundo na kinatatayuan natin. Pero alam natin na iba yung konsepto at pag-unawa na ibinabahagi ni Kristo ngayong linggong ito. Pwedeng masaya ka, pero empty. Pwede ring masaya ka, pero blessed. Pwedeng nawalan ka, pero blessed ka. Meron din yung walang-wala na, walang-wala talaga. Hindi yun automatic na when you feel empty, blessed ka kaagad. Hindi eh. Dapat merong pagtakbo, pagkilala sa Diyos na tunay mong sandigan at kayamanan lamang. But I would like to point out na mas mahirap gawin yung ikalawang parte ng ating Ebanghelyo. Ang ipaglaban, panindigan, ang kabutihan, liwanag, katotohanan, especially sa ating panahon ngayon. So naway, sa ating araw-araw na pamumuhay, sa pamilya, sa trabaho, sa kung saan man tayo pinunda ng Diyos, naway tayong magsilbi na kahit iba yung pag-unawa ng mundo sa buhay natin, masasabi natin na, mapalad ako dahil merong Diyos ako na sinusunod at pinaninindigan ko yung katotohanan niya sa buhay ko. Amen.